Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, napansin ko lang, sa pagdaan ng mga panahon, marami nang nabago sa mga simbahan. Amen. Marami nang nabago sa paligid. Dito lang, hindi ko nakilala yung mga ibang manunugtog eh. Si Brother Nel lang, saka si Brother Ben ang kilala ko. Iba na ito. High-tech na tayo, marami na, di ba? Nagbago na rin ang mga itsura natin. Amen. Hello. Kaya, alam nyo, hindi talaga natin pwedeng iwasan ang pagbabago. Naalala ko nga, mayroong isang kwento ko pa ito, nung panahon pa ng hapon, yung mga nakakaalam nito, sigurado kaedad ko kung hindi panganay sa akin. Meron daw isang church, nag-grow, ang daming members. So hindi na sila kasya dun sa luma nilang, ganun naman, di ba? Ang church ganun naman eh. Nagsimula sa maliit, palaki ng palaki. At sabi daw ng pastor, mga kapatid, maghanap tayo ng mas malaking marerentahan natin. Naghanap sila, may nahanap sila, kaya lang, dating bear house. Nagsarang bear house. Siguro nalugi dahil na-born again na yung mga nasa paligid. Okay na to, pastor. Pinturahan lang natin, lagyan natin ng konting ilaw. Okay na yan. I-dedicate natin kay Lord at mawawalan mga masamang espiritu dyan sa loob. To make the long story short, excited sila, first Sunday, eto na. Pagpasok nila dun sa church, nalinis nila lahat pero meron silang hindi natanggal doon na meron pala silang alaga doon na, alam mo yung loro, yung ibon na nagsasalita. Nakasabit doon malapit sa pintuhan, hindi nila natanggal. So pagpasok nila, siyempre, pastor, nauuna, langan naman si pastor, late pa. Nagsalita daw yung loro. Sabi niya, wow, bagong manager. Yan. Ay, pastor, manager, di ba? Eto ngayon, siyempre, alam niyo na, sumunod na yung mga leader. Wow, mga bagong waitress. Sa likuran nila, nandun na yung praise and worship, di ba? Sumusunod. Headed by Brother Hiner, di ba? Sabi daw nung loro, wow, mga bagong singers. Bagong combo. Nung araw, combo pang tawag dyan, di ba? Eto ngayon, papasok na lahat ang congregation at magsisimula ng pagsamba. Biglang sumigaw yung loro, wow, dating mukha. Mga kapatid, nagbago man lahat, nagbago man ang estilo, nagbago man ang panahon, nagbago ng mga itsura natin. Pwede ba akong mag-suggest ng 3 bagay na hindi dapat mabago sa buhay natin? At yun na po yung part ng preaching ko. Number 1 is, dapat hindi mabago ang ating pagsamba sa Diyos. Amen. Alam nyo, maraming nagpasimula sa pagsamba pero na-boring. Hindi na nagpatuloy. Wala nang sigla, wala nang excitement. Ang isang Kristiyano, mabago man ang lahat, mabago man ang mga tugtog, mabago man ang mga estilo ng pagkanta, pero yung pagsamba kasi nagsisimula sa puso. Number 2 is, hindi dapat mabago ang ating pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen? Are you still excited reading your Bible? Or babaan natin ng konti yung tanong, do you have a Bible? And number 3, ito po, dapat hindi mabago ang ating pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Yun lang po. Kapag yung 3 yun ay binago mo, sigurado, mababago ang buhay mo for worse, not for better. So again, ulitin ko po, sana ho hindi mabago yung ating pagsamba, yung ating pag-ibig sa salita ng Panginoon, and number 3, yung pong ating pag-ibig sa kaluluwa, lalo na sa pamilya natin. Amen?
Okay, so okay na po. Tapos na po ang aking preaching. Ganun lang po ako kay Kli. Let us pray. Father, thank you for this wonderful day. Salamat po. Despite of bad weather, Panginoon, we are bombarded of mga warning signal, but Lord, still, you are so good. Nandito kami, nag-worship. Why worry kung kasama ka namin? Lord, salamat po. Napakabuti niyo sa amin. At hayaan niyo po na mga salita niyo po ay maging pagkain ng aming kaluluwa. Sana po ay mai-deliver ng iyong lingkod ng may kalinawan at kapangyarihan ang iyong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang mag-minister sa amin sa umagang ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Ready na po ba kayo sa salita ng Panginoon? In John chapter 6, nakalagay dyan, ayan. After this, many of his disciples quit following him and did not accompany him any longer. So Jesus said to the 12, you don't want to go away too, do you? And 68, next, sabi dito, Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Alam nyo, kahit nung panahon ni Kristo, maraming mga nagpasimula pero marami ring tumalikod. Ganun talaga di ba? At alam nyo, sa aming mga pastor, isa yun sa mga nakakalungkot sa amin dahil despite and in spite of many teaching, preaching, training, seminar, ganun talaga, di ba? Sabi ni Lord, sabi niya, kayo, aalis din ba kayo? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa kami pupunta? Wala na kaming pupuntahan. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ba't pa kami aalis? Eto na ito na ang buhay namin, kayo na ang buhay namin. Amen. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, nakalagay dyan, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi ni Paul, nagpapatuloy ako. Malapit na siyang mamatay dito. Tungo doon sa hangganan na aking sinimulan kay Kristo. Sapagkat hindi ako tumitingin sa likod, kundi nagpapatuloy ako. Do you believe that Christianity is forwarding? Amen? Ang buhay nating Kristiyano ay paabante. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa atras, kapatid. Amen? Pasulong ang Christian life natin. Amen? Kahit may bagyo, kahit may pagsubok, may baha, may crisis, may problema, anumang pandemic ito, tuloy pa rin. Amen. Tuloy pa rin ang buhay natin. Kaya, alam nyo, for the past I've been working here for almost 30 years na po. 1992 po nung ako po'y nasali po sa team ni Bishop Saldi. At sad to say, marami na rin po kaming nakasabayan, nakakalungkot, na mabilis nagsimula pero hindi na po nakapagpatuloy. Amen? Kaya pag-usapan natin, sabihin mo sa katabi mo, Christianity on the go. Amen. Christianity on the go. Dapat ang mga Kristiyano laging on the go. Amen? At nagpapatuloy tayo. Ready na po ba kayo? Introduction pa lang po lahat yun. Sabi ni April, 40 minutes lang ibinigay niya sa akin. Kaya nandito naman na si Pastor Jomie, hingi ako ng extension. Overtime. Mark chapter 4, ready na po ba kayo mga kapatid? Verse 35, ito po. There are 3 instances in the Bible that Jesus Himself told this wonderful event. At makikita natin mga kapatid, as I going to preach this Word of God to this morning, at sana po ay mai-connect natin ito. Mayroong 3 instances sa Biblia na mismong si Kristo, kausap niya yung kanyang mga disciple. Amen. Verse 35, nakalagay dyan, that day, when evening came, He said to His disciple, let us go over to the other side.
Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, bagyo po yun, parang thunderstorm, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern sleeping in a cushion. The disciple woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Verse 39, he got up, rebuked the wind, and said to the wave, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciple, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" 41, they were terrified and asked each other, "Who is this event? The wind and the wave obey him." Amen. So nangangaral si Kristo, papagaling, bigla niyang sinabi nung magdidilim na, iwanan muna natin sandali yung mga tao. Tumawid tayo doon sa kabilang ibayo. At pagkasakay nila sa bangka, eto ngayon, biglang dumating si Pipito, signal number 6. At nagkaroon ng problema. At nagpanik yung mga disciple at halos lumubog yung bangka. But eventually, doon sa end ng story, nairaos nila, nakasampa sila doon sa kabilang pampang, pero maraming nangyari. So this is the first event na si Jesus Christ, inutusan niya yung kanyang mga disciple at ang sabi niya, go to the other side. That is number 1. Go to the other side. Sabi niya, "Ali kayo, punta tayo dun sa kabila." At alam niyo mga kapatid, yung mga disciple, bagamat silensyo ang Bible, pero malamang nagre-reklamo itong mga to eh. Reklamador din itong mga to eh. Di ba? Komportable na tayo dito, Lord eh. Kilala na tayo ng mga tao. Sanay na tayo rito eh. Ba't kailangan pa tayong pumunta sa kabila? Kakiljoy mo naman, Lord. At siguro anong nangyari? Hindi pa tumatagal ng isang oras. Ito, sinasabi ko na eh. Kung nag-stay na lang sana tayo doon eh. Amen? Alam niyo mga kapatid, it is very costly kapag umalis tayo doon sa comfort zone natin. Amen? Kasi, lalo na kapag nandun na tayo sa church na marami na tayong mga dabarkads doon, di ba? Lalo na kapag nasa air condition na tayo. Lalo na kapag marami na tayong kakilala. I remember when the time, that was more than 20 years ago, when Bishop Saldi told me that, malis ka rito sa Paniki, punta ka sa Herona. What? Nandito na yung mga dabarkads ko eh. Nandito na si Brother Ben, paano ko pa makikita si Brother Ben? Amen? Now, alam niyo, nung nasa kalagitnaan sila, may problema eh. Diba? At ang problema, halos lumubog yung bangka. At alam niyo mga kapatid, this is the cuts here in this passage. Bakit gusto ni Lord pumunta pa sila sa kabila? Alam niyo bakit? Gusto ni Lord mag-level up yung mga disciple. Amen? Alam niyo kung gusto natin mag-level up tayo, mag-grow tayo, umalis na tayo doon sa dati nating mga style. Amen? Kung may mga taong ayaw na sa'yo, idiwanan mo na. Hello? Yung may mga taong nakakasama mo, hindi ka naman nag-go-grow, iwanan mo sa kabilang pampang, pumunta ka sa kabilang pampang, care ko sa inyo. Kung may naninira sa'yo, whatever, go! Because, mga kapatid, hanggat hindi umaalis yung mga disciple dito, hindi magle-level up ang kanilang pananampalataya. That's why ang unang bumungad sila na problems. Amen. Sino rito may gusto po ng problema? O wala. Di ba? Alam nyo, mga kapatid, kakambal ng problema, promotion. Level up and blessings. Amen. Alam nyo ba na yung mga taong malaki ang sinosolve, malaki ang compensation? Hello? Kaya yung problema natin na wala akong pamasahe, iwanan mo na yun, hindi ka mag-go-grow. Hindi ka asenso ka ang pinoproblema mo, yung pamasahe mo pa every Sunday.
Amen. Ba, problema mo nun, saan kaya sasakay? Sino kaya susundo sa akin pumunta sa church? Problema na yung 20 years ago. Mag-level up na tayo. Amen po ba? I suggest, mga kapatid, yung mga trabaho natin na nagiging sagabal, na hindi tayo maka-attend ng Sunday, iwanan na natin. Amen. Na hindi na tayo maka-worship. Once a month na lang, sabi ko nga sa church namin, alam niyo, may mga Kristiyano dito, may para silang mga tricycle. May coding. Amen. Third Sunday ngayon, hindi ako mag-attend. Lalo na, hindi si pastor ang preacher, hindi ako mag-attend. May coding eh. Amen. Go to the other side. May problema. Alam niyo kung bakit may problema? Kasi kung nakatawid yung mga disciple, pakinggan nyo to, na hindi nagkaroon ng conflict, sasabihin nila, okay lang, nakatawid naman tayo eh. Kaya nagkaroon ng problema kasi isosolve ni Jesus yun. Amen? Alam niyo yung mga disciple, masyado silang ang tawag dito, ulyanin. Nakalimutan nila na yung nasa bangka na kasama nila, Lord ng lahat ng Panginoon ng mga hangin. Panginoon ng mga alon. Amen. Kapag yung relasyon mo, sa jowa mo, sa partner mo, puro pasakit. Ha? Taas ang kamay ng mga boyfriend, girlfriend dyan. Ha? Kayo na lang lagi nag-a-adjust, kayo na lang lagi nag-ahabol. Kapatid, kung sinasaktan ka na niyan, at hindi na kayo nag-gugur, iwanan mo na yan. Kung ayaw niyang sumama sa'yo, iwan mo sa kabilang pampang, pumunta ka sa kabila, sapagkat nandito ang level up, nandito ang promotion, nandito ang blessing. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, let's go. Let's go to the other side. Amen? Hello? Hanggat hindi po tayo tumatawid sa kabila, kaya sabi ni Kristo, alin na kayo, punta tayo sa kabila. Iwanan natin yung mga tao dyan na sa kabila ng pinagaling natin, ganyan pa rin sila. Pumunta tayo sa kabila. And pansinin natin, mga kapatid, along the way, nagkaroon ng problema pero may solusyon. Tandaan po ninyo, sino rito may mga problema? Mas malaki ang inihandang solusyon ni Lord sa mga problema niyo. Kapag mayroon kayong problema at walang solusyon, huwag nyo nang solusyonan, hindi problema yan, tanggapin nyo na lang. Amen. So, mga kapatid, tandaan ninyo, ang problema ay dinisign ni Lord dahil mayroon siyang solusyon dito. Ang sabi ng Bible, ano ba kayo? Where's your faith? Asan ang pananalig ninyo, mga iho? Katagal nyo nang sumusunod sa akin, ba't hanggang ngayon di pa rin kayo nananalig? Kasama nyo ako. Sinaway ni Lord yung bagyo. Amen? At natuto sila eh. And number 3, if you read to Mark chapter 4, hindi na po natin titignan. Ano po ang unang bumungad sa Mark chapter 4? O Mark chapter 5? Pagtawid ng Mark chapter 5, verse 1. Kung titignan nyo yung Bible nyo, naghihintay doon ng isang tao inaalihan ng demonyo. At ano ang ginawa ni Kristo? With His disciples. Amen? Ano nangyari? Nirebuke niya pinaalis niya yung masamang espiritu. At alam nyo, one of the main objective of Jesus, hindi lang para itaas ang kanilang pananalig, para tumaas din ang kanilang kumpiyansa sa sarili nila. Amen. Greater power. Amen. When you make a decision going up from your old comfort zone, old place, going to the new place, mayroon ding mas dakilang problema. May malaking problema. Pero alam nyo, hindi lang problema. Greater perception, and number 3, greater power. Amen?
Tumaas ang confident level nila. Mula noon, kayang-kaya na nilang magpalayas ng mga demonyo. Kasi nga, inalis sila ni Lord doon eh. Inalis sila ni Lord doon sa lumang lugar nila at dinala sila doon. Yun palang dahilan. Amen. Mga kapatid, who among you here want to encounter greater things in your life? Ba nakakasawa yung sabi nga sa Ilocano, isolayso. Diba? Yung walang pagbabago. Diba? It's time for us to discover new things. Because when we stuck dun sa ating mga lumang pagkabigo, mga taong inutangan tayo, hindi tayo binayaran, yung mga taong, yung mga nalugi tayo sa negosyo, di ba? Tandaan natin mga kapatid, don't allow your past to determine your future. Amen? Yung mga iba naman, na-disappoint sa panganay na anak, paano naman yung pangalawa, pangatlo? Tuloy pa rin ang buhay natin. Amen. Magpatuloy pa rin tayo sa... May mga nawala tayong kaibigan, ganun talaga. Kung may nawala, edi may dumating. Amen. Hindi yung binubuhusan ka na kumukulong tubig. Yes po, sige po. Buhusan niyo pa po ako. Leave. Umalis ka na. At mag-start ka ng panibagong direction ng buhay mo. Amen. Pangalawang nakalimutan nila ng mga disciple, nakalimutan nila ang nagyaya sa kanila si Lord. Di naman sila eh. Di ba? So mga kapatid, I guarantee you, when the time that Bishop Saldi encouraged me to go to the place na kung saan hindi ko naman alam at di ko kilala ang mga tao, hesitant ako eh. Sabi ko, Lord, wala. Pagbibigyan ko lang tong pastor namin, pero babalik din ako sa paniki. Amen. Dadaling ka sa isang bayan na patay. Walang kabuhay-buhay. And more than 20 years, wala pa po kaming anak ni Sister Net noon. Yung dalawang anak namin doon nagawa sa Herona. Hallelujah. At alam nyo, minsan, mahirap talagang pumunta sa lugar, wala kang kakilala, wala kang kaibigan, hindi mo kakultura. I've been working here for almost 10 years. And then dadaling ka doon. Kaya, after 1 year, bumalik ako kay Bishop Pastor Saldi. Sabi ko, Pastor, kung hindi niyo ako alisin doon, alis na lang ako sa alis na ako doon sa Herona. Walang katorya-torya. Baka nanonood din mga taga-Herona. Totoo naman. Walang kabuhay-buhay. Pero alam niyo, praise God, may greater problems akong na-encounter doon. But along the way, I have encountered also greater perception. Doon ako hinasa ni Lord, doon ako binigyan ni Lord ng mga tao na nag-i-inspired sa akin, sometimes nag-i-expired sa akin. Amen. And now, masasabi ko, yung anak ko, sabi ko sa kanya, anak, prepare yourself because you are my successor in our church. Pero hindi pa ngayon kasi hindi pa naman ako mamamatay, anak. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Huwag kayong matakot na tumawid. Kasama niyo si Lord. Ano yung mga kinakatakutan niyo? 100% hindi yan totoo. Amen? Just ride to the boat, pero siguraduhin nyo lang na yung boat nandun si Jesus. Minsan nadideceive tayo, sumasakay tayo kung kani-kanino. Amen? Tandaan nyo, mga kapatid, kung nakasakay ka sa bangka na nandun si Kristo, kumalma ka, magtiwala ka, magpatuloy ka, makakarating ka sa kabilang pamba. May mga iba nakasakay kung saan nag-istasyon yung bangka, bumababa rin.
Hindi lahat ng istasyon bababaan nyo. Hindi lahat ng nagbabasa nyo, papatulan nyo. Hindi lahat ng nananira sa inyo, ibabalikan nyo. Kumalma kayo, dumiretso kayo, basta alam nyo na yung ginagawa ninyo ay kalooban ng Panginoon. Posible pala na sumasama ka sa isang organisasyon na alam mong nandun si Jesus, pero wala ka pa rin kapayapaan. Why? The bottom line is, nakakalimot tayo na sa umpisa pa lang, nandito pala si Jesus nakatira sa ating mga buhay. Amen? So masyado na mahaba yun? Okay na yun? So, ano yung una? Let's go to the other side. Sasama po ba kayo, mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, hallelujah, this is your new season. Bagong season sa buhay natin ito. Umalis na tayo sa pampang na ito. Masyado na itong familiar sa atin. Pupunta na tayo dito, bagamat hindi pa familiar sa atin, but we know kasama natin si Lord. Number 2, nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? I have only 17 minutes na lang. Ba't ang bilis ng oras dito sa Beta ni Paniki? Sinasadya nyo, ano? One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowd pressed on him, listened to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their net. Verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked him its owner to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowd. Ito, bangka na naman ito, puro bangka ito. At verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your net to catch some fish. Verse 5, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Wala kami nahuli. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear down. Verse 7, a shout for help brought their partners into their other boat, and soon both boats were filled. Grabe. Punong-puno with the fish on the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man. For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partner James, John, the son of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Ano po yung pangalawang dito, scenario? Na nagyaya ulit si Jesus Christ at inutusin niya yung mga disciple niya. After, go to the other side. This time around, go into the deep. Go into the deep. Amen. Hindi sapat na tatawid tayo. Dapat lumalim tayo. Amen. Alam niyo, naalala ko nung bata ko, wala namang nawasa sa amin eh. Mga ininom namin yung mga gripo. Di ba? Yung gripo, kapag isang tubo lang yung ipapasok, may tubig naman yon. Pero, hindi siya useful. Pwede lang pampaligo ng kalabaw, pandilig ng halaman. Pero hindi pwedeng inumin. Pag pinaglaba mo ngayon, nakakamantsa eh. Amen? Lahat naman ng malalim nagsimula sa mababaw eh. Pero huwag tayong mag-stay sa mababaw. Laliman natin ng konti. Hindi kayo nagtaka. Ang pinag-uusapan dito, hindi naman pangingisda lang eh. Ang pinag-uusapan dito, pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi pagkatapos ng lahat ng human reasoning, what is human reasoning? Wala kaming nahuli. Wala talaga eh. Kahit anong ginawa, wala. Pero dahil sa sinabi niyo, Panginoon, may utos kasi, di ba? Anong sabi ni Lord? Lumalim kayo. Amen? Lumalim kayo. Pumunta kayo. Wala kayong mahuhuli dyan. Kapag nangingisda ka sa mababaw, ligdag ang makukuha mo, kapatid. Ha?
Walang tuna na lumalangoy sa ganito kalalim na tubig. Ang tuna nandun sa 30, 40 feet. Kaya kung pwede ka rin mangisda rito sa ibabaw dito sa mababa, kaya lang mga suso. Nakakasawa ang suso, kapatid. Di ba mas masarap sisig na tuna naman ngayon? But the condition is, hey, ihulog niyo sa malalim. Alam niyo kaya wala kayo nakukuha, Pedro? Ikaw, Pedro, mababaw ka Gusto niyo sa mababaw kasi easy life kasi sa mababaw Amen? Alam niyo, meron pang instances si Pedro. Sabi nila, bakit si Pedro tinatuan niya si Kristo? Bakit dininay ni Peter si Lord ng 3 times? Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible teacher namin na nag-aaral kami sa Bible school. Kasi, kaya tinatwa ni Pedro si Kristo dahil pinagaling ang unang miracle ni Kristo, pinagaling niya yung biyanan ni Pedro. Ang tataas ng IQ niyo. Alam niyo kung bakit dininay ni Pedro si Jesus? Pinag-pray. Mag-pray tayo, Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Imbis na mag-pray, natulog. Amen? Hello? That is yung kanyang pag-betray kay Jesus Christ, yung pagdidinay niya kay Jesus Christ is byproduct of a shallow prayer. Sana nakuha niyo, mga kapatid. Hello? That's why, mga kapatid, laliman natin ng konti. Kung dati, nagtatights lang tayo, mag-offering na tayo ngayon. Kung dati, doon lang tayo magbigay din tayo doon sa kabila. Amen po ba, mga kapatid? Laliman natin ng konti ang ating giving. Because when we give, hindi magpapatalo ang Panginoon. Amen. Ako po'y masyadong bold pagdating sa pagpipreach ng giving. Alam niyo kung bakit? Because nakikita ko po sa asawa ko, si sister natin, hindi po siya, yan ang kinalulungkot ko sa kanya, hindi po siya nagtatights. He give more than tithes. Hindi ko ito kinakahiyang sabihin because, sabi ko nga, yung support ko, ba't parang tinights mo naman na yata lahat? Paano naman na yung medyas pang sapatos na bibiling ko? Nagkulang ba si Lord? Of course not. Amen. Kaya alam nyo, hello, ito, sana wag nyo akong akusahan na mayabang ako pag kinuwento ko to. Sabi ko, huwag tayong pumalya ng pagtatayt sa Mother Church. Sa church namin. Kasi, ito na lang ang ambag natin sa itinatayo nilang building. Sa church. Sino makikinabang sa building na yan? Madadamay ang beta ni Herona dyan. Amen. Ito, totoo ito, pinapatuto ko. But among the pastor here in Bethany, one of the faithful tithers here in Mother Church is Bethany Herona. Alam niyo bakit? Because the more na nagbibigay kami ng tithes, the more na binabless din kami ni Lord. Magpapatalo ba si Lord ng... Amen. Laliman natin ng konti. Yung hindi lang tayo nabati ng birthday natin, nagtampo na tayo. Kababaw naman natin, mga kapatid. Sa lahat ng mababaw, isa lang ang alam kong beneficial, yung mababaw na kaligayahan, the rest, puro pangit na. Amen. So, sabi ni Kristo, may utos, throw your nets into the deep, and you will see. Alam niyo, minsan marami na tayong narinig na command Amen. Marami na tayong narinig na preaching. Marami na tayong narinig na utos. But the question is, are you willing to obey? And after the command, here's a multitude of cats. Sinusundan ba nila yung sinasabi ko? Yeah. Okay. And number 3, lumapit si Pedro, Lord, patawad.
Pagkat ako'y isang makasalanan, iwanan niyo po ako, Panginoon! I'm a sinful man! Oy, Pedro, kumalma ka. Masyado kang eme eh. Alam mo, kaya mo nasasabi lang yan dahil marami kang nahuling isda eh. Siguro kung bunog lang yung nahuli mo, baka itatatwa mo pa rin ako. From now on, hindi ka na mangingisda ng mga isda. Tao na. Amen? My challenge. And kung babasahin natin doon sa dulo, iniwan nila ang kanilang mga lambat at bangka at they are fully surrender and follow Jesus. Total compliance. Amen? Mga kapatid, hanggat mababaw pa rin tayo, pwede tayong mag-survive, pero hindi tayo pwedeng mag-explore ng mga bagong bagay. I remember when Bishop Saldi, Pastor Amiel, and Sir Tony, nagpunta kami somewhere in Occidental Mindoro. Mayroon kaming pinuntang isla. Binigyan kami ng mga goggles bang tawag doon? Sumisid kami, kalalim. Ang dami palang ang ganda sa ilalim ng dagat. Hindi namin makita yun kung nandun lang kami sa ibabaw at puro kami takot. Amen. Alam na alam pa ng mga kasama ko yan. Actually, may picture pa kami doon sa bahay ni Bishop Saldi. Sa bahay nila. Grabe. So hello, babay na po tayo sa mababaw. Lumalim tayo ng konti. Amen. Palakpakan natin si Lord. And last, Matthew 28, Jesus came up and said to them, alam na alam nyo na siguro ito. Masyado nang obvious yung pangatlong punto ko. All power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciple of all the nation. Amplified itong ginamit ko rito, kaya may konting paliwanag. Help the people to learn. Yun palang ibig sabihin ng make disciple. Help the people to learn, believe, and obey my words. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them to obey, to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually. Say perpetually. Minsan may mga hindi perpetual eh. Tuloy-tuloy. Kahit anong mangyari, regardless of circumstance and every occasion, even to the end of the age. Ano po yung unang go? That's why Christianity on the go. Go to the other side. Go into the deep and go and make disciple. Go and make disciple. Amen. Lalalim tayo, lumalalim tayo sa word. Dapat, meron tayong mga dinidisciple. Amen po ba? Bakit napakahalaga ang disciple, Pastor? Because, hindi nyo ba na-realize na ito ang utos ni Kristo bago siya umalis? Ano mang utos ng isang tao bago siya pumanaw, napakahalaga. Oh, Ben, yung pinamana kong lupa sa'yo, huwag mong ibebenta. Sign na po siguro to. Tandaan nyo, kung walang nag-disciple sa inyo, hindi kayo nakatawid, hindi kayo lumalim, at ngayon, masaya na kayo sa buhay ninyo. Pinagpapala kayo ni Lord. Amen? Walang self-made Christian. Alam mo, lumago ako, wala naman nagturo sa akin. Di nga. Hindi ka pwedeng mag-grow. Kaya nga sa church, kailangan talaga ng pastor eh. You are a sheep, you need shepherd. Hello? To guide you, to direct you, and sometimes to correct you. Gusto lang natin yung to ped you, to guide you. Ayaw natin yung to correct you eh. Pag kinurek ka ng konti, alis na ako dyan. Total, mayroon naman nakandang church, pupuntahan ko doon. Ba't ganon? Ang bilis ng option, lilipat. Hello, sa mga lumipat, bumalik kayo rito. This is your home. Dumami na yung wrinkles ng bishop ninyo dito para lang i-guide kayo tapos ngayon. Amen.
kapag ang isang Kristiyano hindi na disciple, may problema sa karakter. That's why tayo mga Kristiyano, bakit tayo binibless ni Lord? Lumalalim tayo sa salita ng Diyos sa paglilingkod. Dapat may disipulo tayo. And I suggest, and I strongly suggest, mga tatay, ang unang disipulo ninyo, mga anak ninyo. Ulitin ko po. Hindi lang mga tatay, pati nanay, siyempre. Alam niyo kung bakit? Huwag niyong hayaan na ibang mga tao ang magturo sa inyong mga anak. Because kung magkaganon, darating ang panahon, hindi ka napakikinggan ng anak mo. Amen? The first thing na pwede kong ipagmalaki sa mga anak ko, hindi ko sila nabilhan ng mga magagandang gadget. Hindi ko sila nabilhan ng mga PCX, NMAX na mga motor. Ang motor ni Jared hanggang ngayon ay Rusi. Pero, I'm proud with my wife. Nasasabihin ko sa inyong harapan na naidala ko sila sa tamang landas when it comes to morality, values, and spirituality. Amen? Sabi ko sa mga anak ko ngayon, ikaw Jared, mas magaling ka na sa akin. Pero, mas marami pa rin akong alam sa'yo when it comes sa salita ng Diyos. Ikaw, Jimuel, nag-graduate na po yung aking panganay. Siguro, hindi naman siguro masama na sabihin ko dito. Mechanical engineer, magte-take siya ng board this coming February. So sana isama natin siya sa prayer. Yung bunsong anak ko po ay third year na po psychologist. Mas magaling, marami na siyang alam sa akin ngayon. Pero, hindi ako papayag na mas magaling sila sa akin pagdating sa panalangin, pagdating sa salita ng Panginoon. Mga tatay, tayo dapat ang nagdi-disciple sa mga anak natin. Amen? Kasi kung hindi, darating ang panahon, yung kanilang na-adapt sa labas, yun ang ituturo sa atin. Kaya sabi nga nung isang anak sige nga tay, testingin ko nga kung talagang magaling ka sa akin. Ano ang tawag doon sa kwarto na taas pababa? Ikaw naman anak, very simple, and that is elevator. Wow, galing ni daddy. Ano naman ang tawag doon sa hagdan, pataas pababa? Ikaw naman anak, ginagawa mo akong bata, escalator yan. Okay, last daddy, ano naman ang tawag sa calculator? Ay, sorry anak, hindi pa ako nakasakay dyan. Mga kapatid, disciple your children. Amen? Because kapag hindi natin na-disciple ang mga anak natin, kahit pamanaan mo yan ng sobrang dami ng ari-arian, someday, they relinquish. Mawawala din lahat ito. Amen? Our children, we bring our children to school for them to become successful. But let us disciple them for them to make life. Amen? In that way, sabi ng dalawang anak ko, alis kami pa. Okay, why worry? Hindi ako nag-worry, mag-iinom sila dyan, mag-ano sila dyan. Bakit? Naturuan ko na sila nung bata eh. Di ba? Siyempre may mga ano yan, part ng kabataan, nagvivilyar, makain. Pero settled sa puso namin ni Sister Net na kahit alas 11 natutulog na kami, bahala na kayo sa buhay nyo, malalaki na kayo. Pwede na nga kayong gumawa ng tao kung gusto nyo eh. Amen? So again, the challenge here is this. Let us disciple our children. Amen? Sabi ni Kristo, all authority, there's a permission. Huwag na tayong matakot. Mag-disciple ng mga kapatiran, mag-disciple. Amen? At your own kind. Mayroong procedure, sabi niya, teaching them. And my promise and law, I am always with you, even the end of this age. Christianity on the go. Amen? Number 1, go to the other side. Tapikin mo yung katabi mo, mamaya, tumawid na tayo sa kabila. Huwag ka na matakot. Amen?
lumalim tayo ng konti sa salita ng Diyos. And number 3, let's go and make disciple. Let us pray. Father, thank you. Thank you, Lord, for your word. Lord, challenge niyo po sa amin ito this morning in this congregation. Babay na po kami sa lumang style, mga lumang mga kaugalian, nakasanayan. At Lord, help us to adapt and to embrace new places, new things. Hallelujah. Hallelujah. Tumay tayo lahat, mga kapatid, and I just want to offer a prayer for you. Magkaroon po tayo ng reflection sa Word of God. Hindi po hadlang ang mga edad natin. Hindi po hadlang ang mga kalagayan natin. Amen? Just make one step going to the boat where Jesus is. Don't be afraid. Huwag tayo matakot. Amen. Mga takot natin, ano lang, nasa isip lang natin. May maaabot ka pa. Yayaman ka pa. Yung mga anak mo magiging successful. Amen. Hello. Ang response natin sa Word of God, Lord, help me to go to the other side of my fear, of my doubt, of my fast. Yung mga nakaraan natin na pangit, babay na tayo doon. And let's go deeper to the promises, to the Word of God. Father, help us, Lord, to be a part ng isang utos na kung saan iniutos mo bago ka umalis sa mundong ito. And that is make disciples, teaching them, lead them, Lord, to be like you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, marami pa po pong mga bagay na ipapakita sa amin. Lord, what we need to do is maging willing lang kami na, Lord, sumunod sa iyo. Thank you for your word. Thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, I declare blessing to each one of us sa bawat pamilya ng Bethany Church. Lord, salamat po maging ang mga viewer namin. Bless niyo po. At Lord, even our bishop now and his wife, Doktora, and Doc Joshua, ingatan niyo po sila at patuloy na enjoy nilang yung blessing sa kanilang buhay. All praises and glory belongs to you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody will say, Amen. Amen.